Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, prenatal at postnatal care services, palalakasin ng provincial government ng Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Durilag. Papigsaen pa iti Provincial Health Office ti prenatal and postnatal care services. Segon kini Provincial Health Officer Dr. Rickson Balalyo, adalen na dagiti interventions ama ipaay ka dagiti high-risk pregnancies iti komunidad. Dito iti napagsasaritaan iti nasiyangga ta Provincial Maternal Mortality Conference. Inbadad ni Balalyo, saan met anangato ti bilang dagiti inna Musay iti probinsya gabuta tin presentar ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ket karaman dagiti datos iti probinsya ti Abra ken dadduma pay a probinsya. Inbunan nagnaati rason Musay dagiti inna ket septic abortion amay sa aklase ti impeksyon iti uterus. Inayon ni Dr. Balalyo ngagserbi daytoy nga adal ken balaag para kadagiti babae aliklikan ti agi paragreg iti sikog. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Agarang tulong ipinaabot ng pamahalaang panlalawigan ng La Union sa mga biktima ng sunog sa lungsod ng San Fernando. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Napardas ti panagresponde ni La Union Governor Rafi Ortega David iti insidente ti uram sa Barangay 1 Ciudad ti San Fernando iti kalman Pebrero 10. Naapektaran ti uram ti upat a pamilya buklen ti 25 nga individual. Apaman na naawat dati damag, dagos anang ipay ti Provincial Government of La Union First Responders iti tulong kadagiti naapektaran na pamilya. Personal a sinarongkaran ni Governor Rafi dagiti biktima ti uram nang itukon ti umuna atulong ken nang ipagtrabaho kadakwada tapno maypay dagiti kasapulanda. Nang ipaay ti PGLU kadagiti naskenabanag kadagiti biktima pakairamanan ti family kits, food packs, medical supplies ken shelter repair kits para kadagiti temporaryo a pagkamangan. Temporaryo a nayakar dagiti naapektaran na pamilya iti pagtangan dagiti kakabagyanda. Manamnama ti kanayunan at suporta manipod iti Provincial Social Welfare and Development Office amang ipay iti tulong pinansyal ken tulong iti panagbalay. Mangisayangkat pa iti Provincial Health Office iti medical check-ups ken mangipay iti psychosocial support kadagiti biktima. Manipod RP Ago, Albert Kawile para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. 2025 Regional School Press Conference, matagumpay na idinaos sa lungsod ng Borongan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Penelope Pomida. Naging malampuson ang 2025 Regional Schools Press Conference RSPC sa Syudad han Borongan nga nagtikang han Biyernes, February 7 ug mahuhuman yan ang adlaw. Mapaso ang pag-welcome han por lo menos 3,000 nga delegado tikang han 13 Division sa Region 8 pinaagin parada og programa. Ha mensahe ni OIC Schools Division Superintendent Edgar Tinasas, usa nga pribilehiyo matagan ni gayon nga managbalay ang Borongan City Division ug LG Borongan han 2025 RSPC. Iya pagintagan doon ang okasyon, hindi ila murpyong asembleya o katitiro kin mga institusyon, iniin pagpaangbit hin mga ideya, creativity ngan kolaborasyon, han magkarit nga future journalist. Ang deklarasyon ito ng winners in mahibabaroan, hapagbubuhaton nga closing o awarding ceremony yan ang adlaw. Ang first place sa kada contest category, amon mahiuupod hiton makumponer han Region 8 delegation, ha 2025 NSPC ha Region 1, Halawag City, hati arabot nga mayor
May 2025. Tikang Lidia Ciudad and Borongan, inihi Penelope Pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod, Walang Gutom program inilunsad ng DSWD Region 8 sa bayan ng Libagon, Southern Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gemma Destriza. Ang DSWD Regional Office 8 uban sa tabang sa LGU Libagon, pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office Libagon, Southern Leyte, naglusad sa unang pagluwas sa 22 ka mga initial nga mga beneficiaries sa Walang Gutom program. Kining 22 ka mga beneficiaryo gikan sa nagkadaiyang barangay sa Libagon. Nakadawat silang bugas og yun man sud-anon nga nagkatidad og 3,000 pesos sud kini sa 33 ka buwan. Ang mga beneficiaries gipili base sa listahan sa survey ni 2019 sa DSWD. Ang Walang Gutom program may usa sa mga bagong flagship program sa atong gobyerno karon aron makunhuran ang insidentes o sa kagutom nga nasinati sa mga gamay ra og kita nga mga panimalay ug mahimo silang produktibo sa mga lungsuranon sa nasod. Pinaagi sa usa ka whole of nation approach ang programa nagtumong sa paghatag og monetary-based nga tabang sa forma sa electronic benefit transfer card nga kargahan sa food credits nga nagkantidad og 3,000 pesos nga makapalit na silang mga pinili nga mga listahan sa mga pamaliton sa pagkaon gikan sa partner merchant store nga gipasugdahan ang programa sa usa ka mekanismo alang sa paghatod sa mga interventions sa panalipod sa sosyal nga paagi sa paggamit sa mga digital platform aron ma-access ang pagkaon. Ang venue sa mga programa dito gihimo sa Barangay Tigbaw, Libagon, Southern Leyte. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Gemma. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. 3 asosasyon ng mga magsasaka ng Cagayan de Oro nakatanggap ng water pumps mula sa lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Tulo ka mga asosasyon sa mag-uma ng dakbayan sa Cagayan de Oro ang nakadawat og irrigation pumps ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Oy pinaagi sa Agricultural Productivity Operations Office or APO. Ang nakadawat ng mga Farmers Association mao ang Bulwa Small Farmers Association, Bulao Ipunan Small Farmers Association o ang Hinaplanon Farmers Association sa Barangay Baykingon. Gipanguluhan ang buong turnover sa representante ni Mayor Rolando Clarix Oy nga si Gilmore Actob nga mo'y hangtig pamaba. Inubanan ni APO Acting Development Manager Engineer Paterno Gonzales o mga barangay officials. Gilauman nga ang mga irrigation pumps makatabang kini sa maong asosasyon o makabaton og insaktong supply sa panubig sa ilahang mga pananom aron mosaka o mas maayo pa ang ilahang produksyon sa ilahang mga tanom. Ang programa sa agrikultura ang usas mga prioridad ni Mayor Rolando Clarix Oy aron matabangan ang mga mag-uma sa ilahang pagpananom o ipabati nga nakanunay ang gobyerno nga ilahang kasandigan ilabina sa panahon sa ilahang panginahanglanon. Gikan din sa dakbayan sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga Job Fair para sa araw ng Zamboanga Sibugay. Mag-aalok ng higit 9,000 trabaho sa mga residente. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Adunay pagahimuon nga job fair ang kagamhanang probinsyal sa Zamboanga Sibugay karong umaabot nga Pebrero 20 taman 21 ni ining tuiga.
Ang aktibidad usa sa giandam sa probinsya isip parte sa kasaulugan sa ika-24 nga araw ng Sibugay ug kini mahitabo sa provincial capital sa Ipil Heights sa lungsod sa Ipil sa probinsya. 13 ka mga lokal ug overseas employers ang mutambong sa maong kalihukan ug mukabat sa 9,498 ka mga trabaho ang pwedeng applyan sa mga aplikante gikan sa nagkalain-laing industriya. Giawhag ang mga interesadong aplikante nga magdala og daghang kopya sa ilang resume ug uban pang dokumento nga kinahanglan sa pagpanarbaho alang sa paspas ug dali nga proseso sa job fair. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Ceremonial coffee planting activity isinagawa ng Provincial Cooperative Office ng Lanao del Sur, kaakibat ang Nestle Philippines. Ang detalye ng balitang ito mula kay Almidad Bashir. Piyaguluwanan na Provincial Government of Lanao del Sur ang makaukit sa opisina Provincial Cooperative Office. In partnership si Sagyang Kaiyamala kumpanya sa Ingedtunwa, Pilipinas, ginan sa Nestle Philippines sa ceremonial coffee planting activity. Sagyang may po sa isa kapitugawi si Sagyang Kana na Ingedtuno sa Barangay Macabaw, Ganasi, Lanao del Sur. Yang kaya programa na inadinayamala para suporta kumabang sa tanu adi mamumulaan sa kape ang takagyong kuto ang mga coffee farmers cooperatives. Kaya din na malaan tapya nagyong kuto mapakala ag mapakausur. So produksyon o kapya pakapon sa giyang kanana ingadiran. Giyo kita ugo pag gobyerno. Si kukapuguyaga ang takakapkad ni sa kauyagang kumabang sa tanu ading babaso. Dua ko mga cooperative ang makadawa sa giyang kaya programa a PCO Lanao del Sur na sumakabaw Ganasi Farmers Agriculture Cooperative ago Costa Blanco Agriculture Cooperative. So luwan tano sa PCO si Ashadi Alonto na aya din miyaguluan sa giyong kuto activity. Migay mamu sa message na si Philippines ang makaukit ko representative ira na si Donel June Tedra ayayran Government and Industry Affairs Executive. Kiyang kaya successful activity na inpederon na PCO Lanao del Sur ag na si Philippines sa mga peda-government agencies. Datara Provincial Environment and Natural Resources Office ng Lanao del Sur, Provincial Veterinary Office, ag kiyang kaya Technical Livelihood and Development Center. Mula sa RP1 Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.